Hi! Ilang araw na nga guys nanonood si Mister ng mga nag-aalaga ng crayfish. Kaya hindi niya na napigilan at eto na. Hindi na lang siya basta viewer. Mag-aalaga na rin siya ng crayfish. First and foremost, nilinis niya na itong rooftop kasi dito niya balak ilagay yung kanyang crayfish pond. May parang bubong na nga dito kasi pahingahan to ng aking kapatid na si Miko. Actually, ang nakalagay dito is ang kanyang duyan. Madalas dito tumatambay ang kapatid ko. Pero dahil nga itong mister ko ay naisipan ngang mag-alaga siya ng crayfish, nakikinita ko ang mister ko ang tatambay dito maghapon, lalo na kapag walang pasok. Anyways, nalinis na nga niya yung paglalagyan ng kanyang crayfish pool at dumating na rin itong kanyang in-order na Intex pool. Ang ganda nito guys. Kung pwede lang kami ang gumamit nito, ang ganda ng quality nito guys. So hindi na nga nakapaghintay ang aking mister, i-assemble na daw nila itong pool. In-order lang to online guys, ang ganda talaga ng quality. Ilalagay ko sa caption yung link. Baka interesado kayo, pwede to sa kids, sa family, talagang hindi lang pang isda. Hindi nga to pang isda guys hindi rin pang crayfish. No choice lang talaga kasi wala namang kaming pond. Kaya DIY, ito lang yung gagamitin ni Mister na crayfish pond. Ito daw yung magsisilbing grow out pond ng kanyang mga crayfish. Pero sa ngayon, ito munang maliliit na isda ang kanyang inilagay dito. O diba guys, ang ganda ng pool. Tapos kinabukasan nga may dumating na naman na bagong parcel si Mister. Ito yung solar oxygenator guys. Goods to guys, nagamit niya agad, tsaka tipid sa kuryente kasi nga solar. Pero pwede din siyang direct current or sinasaksak din siya kung wala ng init or sa gabi kailangan buksan. Actually, maghapon siya nakabilad sa araw, so hanggang gabi gumagana siya. Sabi lang ni Mister, mamatay na siya kapag madaling araw kasi naubusan na siya ng energy galing dun sa sikat ng araw. So, minsan kapag wala pang sikat ng araw, sinasaksak muna ni Mister sa kuryente. Tapos, another parcel guys. Ito naman yung rubber mat, in-order din ni Mister online. Ilalagay naman niya to sa ilalim ng pool para daw protection din sa pool, hindi agad mabutas kapag nilagyan niya na ng mga bato. Maganda din yung quality nito guys. Ito yung nilalagay sa floor kapag may mga kids kayo. At dahil para sa crayfish pond ni Mister ito, kulay black yung binili niya. At ito na naman, unboxing time na naman si Mister. Dumating naman itong in-order ni Mister na Intex filter. Ito nga yung pangmalakasang filter ng crayfish pond. Sunod-sunod nga ang dating ng parcel ni Mister. Samantalang noon sabi niya mayat maya daw ang parcel namin, iba Joy. Tapos sabi niya bakit daw siya wala. So tinanong ko siya nun, may order ka ba? Wala daw kasing dumarating na parcel para sa kanya. So iniisip ko baka nag-order siya. Ay wala naman daw pala siyang in-order. So paano may darating? Ay pasaway itong asawa ko. Ngayon nga nagpatulong kung paano mag-order sa Shopee. Naku, nasanay sa pag-order online kaya mayat maya dumarating ang parcel niya guys. Hindi ko na nga alam kung anong pinag-o-order niya Pero yan, lahat ng pinang-set up niya sa kanyang crayfish pond. Lahat ay from Shopee. Salamat Shopee. Maayos naman yung mga nabili niya. Maganda yung quality. Gumagana, walang sira. Kompleto naman daw. Kaya ayan, willing umorder online. At dahil dyan, another parcel. Ito nga, may in-order na naman si Mister. Meron pang free na cat food. O diba, para kay Luna. Thank you seller. Ano naman kayang kinalaman ng cat food sa binili ni Mister? Pero thank you so much seller. Meron kaming cat food for Luna. At ano naman itong binili ni Mister? It's submersible pump. Tinanong ko nga si Mister ngayon lang kung para saan ito. So, ito daw ay filter sa ilalim ng tubig. Ito daw yung sisip-sip ng dumi sa ilalim ng tubig. So, filter pa rin. Though meron na siyang malaking filter, which is yung Intex filter. So, tinanong ko nga siya bakit dalawa yung filter niya. Sabi niya itong submersible pump na filter ay 24 hours pala itong bukas. 24 watts lang daw ito, kaya tipid sa kuryente. And 24 hours nga itong nakasaksak. Yun naman kanyang Intex filter, yung malaki. 2 hours a day lang pala niya yung sinasaksak. Parang pang
yung general cleaning na yung Intex filter, which is yung malaki. Importante daw kasi na laging malinis yung pond para hindi tumaas yung ammonia na nakakalason sa mga alaga niyang crayfish. Moving on, ito naman another parcel. Online na nga rin bumili si Mr. ng pellet or yung feeds nitong mga crayfish. This is PO2 pellet. Unlike sa ibang feeds, ito daw magandang pagkain ng mga crayfish kasi pag nilagay siya sa tubig, lumulubog. Yung mga crayfish hindi naman lumalangoy sa ibabaw kaya pag nilagyan sila ng pagkain, kailangan lumubog sa tubig para makakain sila ng maayos. Another item guys is itong siphoning hose. Manual daw tong pang sip-sip ng dumi guys. Kaya lang as per hobby, hindi daw siya effective sa mga lalaking pond. Goods lang daw ito para sa mga aquarium. Kaya binigay na lang sa kapatid ko si Miko kasi may aquarium yung kapatid ko. Meron siyang alagang gapi. At syempre, para na rin sa betta fish na nasa aquarium. Gumawa pa nga si Mr. ng DIY filter. Bumili siya ng drum, pinuno niya yan ng bato, iba't ibang klaseng bato. At unti-unti na niyang nabubuo ang kanyang crayfish pond. Ayan, naglagay na siya ng mga PVC pipe. Yan yung magsisilbing hides ng mga crayfish. Masyado pa siyang malinis pero soon magkakaroon na yan ng mga lumot. At yung mga lumot na yan ay maganda daw sa mga crayfish at isda. Kasi isa din yun sa mga pagkain nila. Hiniwalay nga muna ni Mr. yung mga maliliit na isda. Kasi hindi siya sure baka kainin ng crayfish or kainin ng isda yung crayfish kasi maliliit pa. Pero based sa observation ni Mr. hindi naman daw pala makakain kasi mabibilis yung isda. Kaya soon ay pinakawalan din ni Mr. ang mga isda dito sa pool. Nagdagdag pa siya ng isdang gapi guys kasi yun ang magsisilbing tagalinis or kakain ng mga kitikiti if ever may mga lamok-lamok, ganun. So yun, para hindi lamukin, kailangan ng mga isda or ng mga gapi. At ito nga, nung gabi, pinakain na ni Mr. ang kanyang mga crayfish. Once a day lang sila kumakain tuwing gabi lang. At ayan nga yung pellet na pinapakain ni Mr. Ayan, lubulubog sa tubig para makain nila. Yung iba kasi may binili siyang powder tapos nagdudumi lang sa tubig kasi nakalutang lang. Kaya search lang si Mr. kung anong pwedeng magandang ipakain sa mga crayfish. Bawal silang magutom guys kasi pag nagutom sila ay kakainin nila yung isa't isa. May pagka-cannibalism nga itong mga crayfish. Kaya nagiiwan si Mr. ng talbos ng kamote dahil isa yun sa pagkain nila. At tipid lang kasi nasa likod bahay lang namin yung tanim na talbos ng kamote. O diba, ang cute. Kumakain ng crayfish. Ayan guys, kumakain din sila ng gulay. Binigyan nga ito ni Mr. ng konting repolyo at pinagbalatan ng carrot. Kumakain din sila ng pinagbalatan ng patatas. Sa umaga hindi sila lumalabas. Gabi lang talaga, lalo na pag wala ng ilaw, naglalabasan sila. So yan, magdadagdag pa daw si Mr. dito ng mga aqua plant. Kasi maganda daw yun sa pond. Pinapaganda daw nito yung quality ng tubig. At ito na nga, aside from mga juvenile crayfish ni Mr., meron na rin siyang mga crayfish breeder. Matapos niyang i-acclimate itong mga crayfish breeder, inilagay na niya ito sa kanilang new home. At dahil may in-order ulit si Mr. ng mga craylings, maraming aqua plants binigay kay Mr. O diba, thank you so much seller. Tuwan-tuwa ang aking Mr. Nandito guys yung mga crayfish breeder. Ayan yung sungot nila. Medyo malalaki sila. Talaga naman yung silent viewer lang si Mr. noon. After 2 weeks ay nag-aalaga na rin siya ng crayfish ngayon. So hanggang dito muna. See you sa next crayfish serye. Thank you for watching. Bye!